lamang ang pamilya ni Maricel at isang PWD na single mother ang ina niya. Sa pagkakaalam niya, ay may unang pamilya ang kanyang tatay, kaya't hindi pinanagutan ng kanyang nanay. Nay, alam po ba ni tatay na buntis kayo nung pinagtapat niya sa iyo na may unang pamilya siya? Tanong ni Ana sa ina. Anak, hindi ko nasabi sa kanya na buntis ako. Sobrang sakit ng nararamdaman ko ng mga oras na yun. Kaya't mas pinili ko na lamang na hindi sabihin ang tungkol sa pagbubuntis ko. Paliwanag ni Lolit na nanay ni Maricel. Ganun po ba, Nay? Sige po, di ko na po kayo kukulitin tungkol kay tatay. Basta, masaya po ako na kasama ko kayo. Sabay po tito. Nang mga panahong iyon, ay nag-aaral siya sa elementarya at nasa baitang 6 na. Tanging pagtitinda lamang ng gulay ang ikinabubuhay nilang mag-ina. Kaya't duda siya kung makakapagpatuloy pa siya ng high school. Congratulations, anak! Graduate ka na ng elementary. Napakagaling at napakasipag mo. Bati sa kanya ng kanyang ina. Oo naman, Nay. Manang-mana po ako sa iyo eh. Salamat po sa lahat ng pagsasakripisyo ninyo. Ano ka ba, anak? Responsibilidad ko ang pag-aaralin ka. Kaya huwag kang mag-alala. Igagapang ko ang pang-high school mo. Para kahit man ng high school makatapos ka rin. Nakangiting sagot nito. Nay, maraming salamat po ah. Mahal na mahal ko po kayo. Habang nakayakap naman ang ina. O siya, kumain na tayo. Nagluto ako ng kalahating kilong pansit. Mabutit nagbigay ng pangrekado ang tita mo. Kaunti lang naman ang dinagdag ko. Ani Lolit. Salamat po na isa pa pansit. Wala yun anak. Lahat ay gagawin ko para sa iyo. Anak kita eh. Pagkatapos nilang kumain, ay nagkwentuhan lamang ng sandali ang mag-ina. Nay, salamat po ah. Sunod na pasukan, high school na ako. Wala yun anak. Mahal na mahal kaya kita. Kaya talaga, Nay. Oh, medyo gabi na rin po pala. Oo nga anak. Siya, tayo nang magpahinga at i-enroll na kita bukas din sa high school. Sige po, Nay, matulog na po tayo. Kinabukasan nga, ay kagad namang in-enroll ni Lolit ang anak dahil gusto niyang makatapos man lang ito kahit high school. Ngunit may isang pangyayari ang naganap. O anak, na-enroll na kita ha. Mag-ready ka para sa pasukan. Magaling ka na at bibo. Salamat po, Nay. Opo, ako pong bahala. Habang naglalakad pa uwi ang mag-ina, bigla na lang sumakit ang likod nito at sinabayan pa ng pag-ubo nito na may kasamang dugo. Nay, ano pong nangyayari sa inyo? Anak, wala to. Huwag mo akong alalahanin. Nay, hindi. Halika na po. Dadalhin ko kayo sa pinakamalapit na ospital. Kaagad namang humingi ng saklolo si Maricel at nadala ang nanay niya sa pinakamalapit na pagamutan. O Nay, kamusta na kayo? Masakit pa ba ang likod nyo? Tanong ni Maricel. Anak, okay na ako. Tara na umuwi. Wala tayong pambayad dito. Nay, sandali lang po. Antayin natin yung resulta ng test nyo. Maya-maya pa ay dumating ang doktor na may examine sa kanya at sinabing, Nay, Iha, may tuberculosis po ang nanay nyo. Ito po ang mga gamot na kailangan mainom nyo at kailangan nyo rin pong magpahinga. Dahil kung hindi, baka hindi nyo na po magawang tumayo pa. Gawa ng likod nyo. Paliwanag ng doktor. Salamat po, Dok. Nay, narinig niyo po yung sinabi ng doktor. Magpahinga daw po kayo. Ako na pong bahala. Anak, paano ako makakapagtrabaho niyan ngayon? Paano ang pag-aaral mo? Nay, ako na pong bahala. Maghanap po ako ng trabaho. Okay lang naman po sa akin kung titigil muna ako mag-aral, Nay. 17 anyos na naman po ako. Susubukan ko pong maghanap ng trabaho para makabili tayo ng gamot mo. Anak, napakabata mo pa para magtrabaho. Pasensya ka na napakahina ng nanay mo. Nay, huwag niyo pong sabihin yan.
Malaki po ang ginawa niyo para sa akin. Kaya ngayon, ako naman po ang mag-aalaga sa inyo at maghahanap po ako ng trabaho. Nakauwi naman sila ng bandang katanghalian. Kaya't pagka-uwi sa kanilang bahay, nadatnan nila doon ang tita niya, ang kapatid ng mama niya, na hinihintay sila. Oh, mabutit dumating na kayo. Kumusta ka na, Lolit? Okay naman ako. Magpahinga daw, sabi ng doktor. At saka nagbigay po ng reseta yung doktor, tita. Kailangan daw pong mabili ang mga ito. O sige, ako na munang bibili. Sagot nito. Salamat po, tita. Pero magtatanong na rin po ako, baka may alam po kayong trabaho na pwede kong pasukan. Tanong ni Maricel. Sige. Itatanong ko sa kaibigan ko. Baka may alam siya. O bibili na muna ako ng gamot ng mama mo. Pahinga lang muna kayo dyan. Paalam ng tita niya. Nay, wag na pong matigas ang ulo Magpahinga po kayo. Huwag kikilos ng kikilos, ani Maricel. Opo, natatawa namang sagot ng nanay niya. Pagbalik ng tita niya, dala-dala na nito ang mga gamot na kailangan ng nanay niya. Salamat po tita sa pagbili ng gamot. Naku, wala yun. Kayo pa ba? Tayo na nga lang magkakapamilya dito Sagot nito. Bigla lamang naalala nito ang sinabi ng kanyang kaibigan. Maricel, hindi ba naghahanap ka ng trabaho? Yung kaibigan ko, nagpapahanap daw ng katulong yung kaibigan ng amo niya. 3,000 yung unang sahod at tumataas kada 3 buwan. Paliwanag dito. Talaga po, tita? Pwede po ba ako dyan? Saan po ba sila nakatira? Yun nga lang, sa Maynila pa yun. Pero wala ka nang po problemahin. Kasi sagot din nila yung pamasahe mo papunta doon at libre rin ang pagkain at personal mo pang gamit. Saad ng tita niya. Sige po tita, mag-uusap po muna kami ng nanay. Anak, talaga bang gusto mo yan? Kasi kung napipilitan ka lang, huwag na, kaya ko pong magtiis. Nay, kung kayo po lahat ay gagawin para sa akin, ganun din po ako. Lahat ay gagawin ko para gumaling kayo. Anak, salamat. At mag-iingat ka dun Kada off mo, uwi ka. Mamimiss kita, anak. Mamimiss din kita, Nay. Kaya lang po, kailangan muna nating magkahiwalay para tuluyan na po kayong gumaling. Magpapagaling agad ako para saglit ka lang doon. Kinabukasan niya, ay agad na niyang pinuntahan ng kanyang tita para paalam na tatanggapin niya ng trabaho ni aalok sa kanya. Mabilis namang nasabi ito sa kaibigan niya, kaya't agad na naitakda ang pag-alis ni Maricel. Nay, bukas na po yung alis ko. Alagaan niyo po yung sarili niyo Isipin niyo na lang na nasa kabilang bayan lang po ako at malapit na ding umuwi para hindi po kayo malungkot. Sagot ni Maricel. Mag-iingat ka dun, anak. Mahal na mahal kita. Hindi rin nagtagal, ay nakaluwas na ng Maynila si Maricel at ang kaibigan ng kanyang tita. O Ana, ito ang bahay na magiging amo mo. Magpakabait ka Wala silang anak. Tanging paglilinis at labas sa kaluto lang ng pagkain nilang gagawin mo. Paliwanag dito. Sige po ate, salamat. Kaagad naman silang pumasok sa loob ng bahay at nakaharap nilang mag-asawa na magiging amo niya. Sir, eto po si Maricel. Masipag at mapagkakatiwalaan po. Sabi agad ng kaibigan ng tita niya. Sige, okay na yan. Kailangan talaga namin ng kasambahay dahil busy kami sa trabaho. Sabi naman ng mag-asawang Densyo at Dina. Mauna na po ako, ma'am, sir. Paalam naman ang kaibigan ng tita niya. Halika, ituturo ko sa iyo ang magiging kwarto mo, pati ang daily routine na gagawin mo. Okay po, ma'am. May oras ang pagkain dito. Hindi mo pwedeng pakialaman ang mga pagkain na hindi bukas at ayoko ang malikot ng kamay. Paliwanag pa nito. Opo, ma'am.
Makakaasa po kayo sa akin. Sagot naman ni Maricel. Kaagad namang nagsimula sa kanyang trabaho si Maricel. Naglinis na muna siya sa mga sala at kusina. Dahil sa tagal na hindi nalilinisan, ay kumapal na ang dumi ng mga ito. Ganoon din ang mga kasangkapan na matagal nang hindi nagagamit. Maya-maya nga ay nakaramdam ng gutom si Maricel. Ngunit mahigpit na sinabi ng amo niya na ang lahat lang ng bukas ang maaari niyang galawin. Ayun, nakita niyang may bukas na chicherya at isang soda, kaya't dali-dali na siyang kumain. May bigla namang tumawag sa telepono. Hello? Sino po ito? Ako to, Maricel. Si Ma'am Dina mo. Magluto ka ng pagkain, ngayong lunch. Uwi kami ng sir mo. Sigaw nito na mukhang mainit ang ulo. Okay po, ma'am. Kaagad na nagluto si Maricel ng adobong manok at sinigang na baboy dahil nakita niyang bawas na naman ito. Maya-maya lamang ay dumating na ang mga amo niya. Palagi naman ikaw ang tama. Ikaw ang magaling magdesisyon. Puro ka trabaho. At ngayon mag-a-abroad ka pa? Paano naman ang gusto kong pamilya? Sigaw ni Densyo. Ano ka ba? Para sa atin naman ang ginagawa ko. Kala ko ba naiintindihan mo? Oo, Dina. Nung una, iniintindi kita. Lahat. Pero ngayon, ilang taon pa. Palala ng palala. Puro na lang para sa iyo ang mahalaga. Ni hindi mo nga ako mabigyan ng anak. Sigaw naman, babalik ni Densyo. Isang malakas na sampalang ibinigay ni Dina matapos ang salitang binitawan ni Densyo. Akala ko ba naiintindihan mo? Pinakasalan mo ko. Alam mo, hindi ko na kayang magbuntis dahil sa aksidente ko noon. Ewan ko si Densyo. Mga pagtatalo na nakita at narinig ni Maricel hanggang sa mapansin siya ng amo niyang babae. Ano Maricel, nakaluto ka na ba? Opo ma'am. Tinikman naman ito ang luto niyang adobo. Ano ba to? Napakaalat. Sa kapang tanga ka. Sabay hagi sa kanya ng Tupperware na pinaglalagyan ng ulam. Umiyak lamang noon si Maricel dahil sa mga nangyari. Nakita naman yun ni Densyo, kaya tinulungan siyang ayusin at linisin ang natapong ulam sa kanyang katawan at sa sahig. Pasensya naman Maricel. Umiiyak lamang si Maricel. Nakita naman ni Dina ang ginawang pagtulong ni Densyo dito, kaya't lalong uminit ang ulo niya. Walang iyakang babae ka. Nilalandi mo pang asawa ko. Matapos na matikman ko yung luto mong maalat. Sabay sampalat sa bunot nito at walang awang kinaladkad, palabas at pinalayas. Ma'am, tama na po. Umiyak na si Maricel. Lumayas ka. Lumayas ka, hayop kang babae ka. Wala namang nagawa si Maricel kundi ang umalis. Kahit wala naman siyang ginagawang masama. Simula noon, nag-apply siya sa iba hanggang sa makapasok siya ng part-time sa isang hotel bilang housekeeping. Pinag-igihan niyang mabuti para lamang ma-regular siya. Finally, Maricel, regular ka na. At full-time na ang trabaho mo dito sa Hotel Kasiana. Saad ng HR. Talaga po ma'am? Thank you po talaga. Sobrang malaking tulong po ito sa nanay ko. Salamat po. Tumagal pa ng tumagal si Maricel hanggang sa naging taon na nga ang trabaho niya sa hotel. Maraming mga kwarto na rin ang nililinis niya doon. Hanggang sa isang araw, isang tao ang hindi niya inaasahang makita sa isa sa mga kwarto ng hotel. Housekeeping po, katok niya. Pinagbuksan naman siya ng isang mahinang babae na may sakit dahil sa mukha nito na naninilaw na. Pasok. Pakilinis mabuti ha. Pati yung CR. Pati yung kama. Salamat. Okay ma'am. Kaagad namang nilinis ni Maricel. At nang matatapos na nga, ay biglang umiyak sa kirot at sakit ang babae. Ano pong nangyayari ma'am? Nakaturo naman sa isang gamot ang babae. Kaya't inabot naman niya ito agad. Salamat ha. Madalas na umatake ang sakit ko.
Kaya pain reliever lang ang ginagawa ko. Ganun po ba? Palagi palang dapat na nasa katawan niyo o malapit ang gamot, Ma'am Dina. Kilala mo ako? Tanong nito. Opo, ako yung dati niyong katulong, si Maricel. Pakilala niya. Maricel? Ikaw nga yan. Patawad sa ginawa ko noon. Tingnan mo nga naman, ang liit ng mundo. Makikita pa pala ulit kita. At ikaw pa ang tutulong. Naiabot ang gamot ko. Kung hindi, baka wala na ako dito sa sobrang sakit. Sana, patawarin mo ako nung sa ginawa ko ng pananakit sa'yo. Ma'am, wala na po yun. Matagal na pong lumipas yung mga ilang taon na. Ang gawin niyo po ngayon, magpagaling po kayo para naman mailibre niyo ako ng isang beses ng pagkain. Pinong sagot niya dito. Sige, ililibre kita, Maricel. Salamat sa pagpapatawad mo sa akin talaga. Naiiyak na sagot ni Dina. Opo, ma'am. Nasaan po pala ang asawa niyong si Sir Dencio? Matapos ang insidente natin, ilang buwan lamang, iniwan na niya ako. Sumama sa ibang babae. At balita ko ngayon, may anak na siya. Masaya ako para sa kanya. Habang tumutulo ang luha nito. Naku ma'am, tama na po. Huwag na po kayong umiyak. Kaya nga po dapat palalo kayong magpalakas. Ibig sabihin lang po nun, binigyan pa po kayo ng oras para sa sarili niyo po. Kaya dapat alagaan niyo po yung sarili niyo. Dahil habang buhay, may pag-asa ma'am. May bagay talagang nangyayari. Kasi yan ang magpapatibay sa atin para sa susunod pa nating mga dagok sa buhay. Salamat talaga. May nakausap ako ngayon. Hayaan mo, magpapalakas ako para matuloy naman ang paglibre ko sa iyo. Bigla namang nag-iba ang mood ni Dina matapos marinig ang mga sinabi ni Maricel. O ayan ma'am, mas bagay po sa inyo ang nakangiti. Salamat. Sa kabila ng masamang ipinakita ko sa iyo, mabuti pa rin ang ipinakikita at pinararamdam mo sa akin ha. Wala po yun ma'am. Unti-unti namang naging maayos ang kalagayan nito, maging ang nanay niya. Hindi nagtagal, ay gumaling na sa TB na sakit nito ang kanyang nanay, kaya't puno ng pag-asa at saya ang buhay ni Maricel.